kamusta na nga ba si Shakira na iniwan natin dito sa vet? Kung maalala nyo sa previous video natin, nakita natin na si Shakira nga ay may kasamang dugo yung pupo niya. Kaya naman dinala natin siya sa vet para nga mapacheck up. Pero nung dali natin siya doon, sinabi nga nila na kailangan muna nila na i-confine si Shakira para nga ma-observe. At nung araw nga na yun ay talaga 7 days pa lang after siyang ma-vaccine. Kaya naman hindi pa talaga siya mag-test ni Doc para makita ko ano ba talaga yung sakit niya. Kaya naman sinabi ni Doc na iwanan na lang daw natin siya for 24 hours para ma-observe rin siya. At syempre, saka nga siya kukuha ng test kinabukasan. At ngayon na nga yung araw na kukuhanin at babalikan na natin siya. Pero bago nga tayo pumunta doon, dumaan nga muna tayo dito sa branch nila sa San Jose. May bibigay nga daw kasi si Ma'am Christine sa atin at syempre kinuha na rin na nga natin yung mga gamot-gamot na binibili nila natin sa kanila. Yes guys, dito tayo talaga kumukuha sa kanila at madamihan na tayo kung kumuha kasi alam nyo naman madaming pack members natin. Lalo na nga kapag mga vitamins nila. After nga makuha ni na mother yung kukuhanin nila dyan ay dito na nga tayo dumiretso sa kung nasaan si Shakira ngayon dito sa kabilang branch nila. Syempre, diretso akyat na rin nga si mother dyan at dito nga muna siya pumunta sa kabila pero andun pala sa kabilang room nila si Shakira since dun nga po yung mga naka-confine. Wala rin naman kasama si Shakira na naka-confine dito ngayon at siya lang at eto nga pala yung nasaksihan namin or yung nakita namin nung pagdating. Wala na nga kasi dextrose or IV itong si Shakira pagdating namin kasi nga daw kinakagat niya kaya ayan natanggal na at hindi na rin nga daw nila ibinalik since kukuhanin na rin nga daw natin siya. Hindi pa rin nga daw siya na-test nung time na to kasi nga daw hindi nga daw talaga alam kung magpa-positive. Maaari kasi talaga mag-false positive pa rin since kakagaling nga lang sa turo. Although ina-expect talaga namin itetest na siya ngayon since pa 8 days na nga niya to mula sa vaccine pero nga sabi nga ni Doc ay hindi pa rin nga daw siya pwedeng itest. Upon observation nga daw yung pupo ni Shakira nabubuo-buo naman na daw yun nga lang talagang may dugo pa rin. Every pupo rin nga daw nitong si Shakira ay kinukuhanan siya ni Doc ng sample para nga daw tingnan kung meron bang something sa pupo niya tapos tinitingnan under the microscope. Pero upon checking nga daw ay wala naman sila nakitang kahit anong worms man lang sa pinakapupo ni Shakira. Kaya naman hindi rin talaga nagkaintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari at ano bang sakit niya. Sa ngayon nga, iniuwi muna natin ulit si Shakira and syempre tayo naman na ang mag-observe sa kanya ngayon kung tuloy-tuloy pa ba ang pagpupupo niya ng may kasamang dugo. Kaya na nga lang muna natin siya na magpahinga sa ngayon at syempre tuloy pa rin ang pag-observe natin sa kanya kung tuloy pa ba ang pagpupupo niya ng may kasamang dugo. Syempre, observe na rin natin yung consistency ng kanyang pupo kasi nga minsan talaga hindi maganda na malambot nga yung pupo ng fur baby natin. Anyways, ayan na nga syempre dahil nga sabi ko sa inyo sa previous video natin, hindi kasya yung cage nitong si Shakira dito sa loob. Kasi naman, big girl na rin siya at hindi na nga kasya siya dun sa mga maliliit na cages. Kaya naman naisip nila na dito na nga lang siya sa sahig. Naglatag na nga lang si mother dyan ng malaking pads para nga hindi naman siya diretso mismo sa sahig. At syempre, may higaan rin siya dyan. At least ang mahalaga, dito na rin nga siya sa loob at ox na ox rin siya dito. Ganito rin kasi talaga yung pwesto niya nung kuhanin nga natin siya mula Baguio. Dito talaga sila nakahiga lang sa sahig kasama nga ang kapatid niya na si Sassy. Di rin naman tumahirap kasi alam nyo ba itong batang Shakira natin, napakabait rin naman sa biyahe. Talaga nakahiga nga lang siya dyan at patulog-tulog. Kapag naman gising siya, nagtitingin-tingin lang siya sa paligid. Hindi nga siya umiibo, umaalis dyan sa pwesto niya or umaakyat-akyat. Ewan ko ba, siguro nga medyo naliliyo rin siya. Kaya naman ganyan na lang yung itsura niya. Pero at least napaka-behave well. Ganyan naman talaga ang baby Shakira natin na yun. Kahit nga talagang wala siyang nararamdaman or kahit wala siyang sakit, ganyan talaga siya kahinhin. Siguro nga personality na talaga niya yung ganyan. Yun nga lang, obviously, nagsistruggle tayo sa batang to kasi alam niyo naman, Diyos ko, talagang simula nung makuha natin siya, palagi na lang siyang may nararamdaman, palagi na lang may mali sa kanya, at palagi na lang siyang may sakit. Ito nga yung reason guys kung bakit talaga dapat puppy pa lang sila, minimake sure natin na malakas na yung stamina nila at malakas yung panlaban nila sa mga sakit. At isa pa, kailangan baby pa lang sila makompleto natin ang kanilang mga vaccines. Hindi lang yan, kailangan rin talaga ma-deworm sila. Kapag kasi talaga ang puppy hindi mo napatibay or napalakas yung resistensya habang baby pa lang, Diyos ko, talagang dadapuan na yan ng mga kung ano-anong sakit at hanggang sa lumaki may pagka-fragile yan. As fragile, I mean talagang madali siyang kapitan ang mga sakit kasi talagang hindi na ganun kalakas yung katawan niya. As for Shakira naman, talagang nangyari nga daw sa kanya is yung sa deworm, dun siya nagka-problema kaya naman ganyan na lang siya palagi. Pero kahit na ganun, syempre lalaban tayo para sa batang to at may make sure natin
na kada magkakasakit siya, andyan tayo para sa kanya at syempre pagagalingin natin siya. Anyways, nung pauwi na nga tayo, malapit na tayo dito sa atin, na hinarang tayo ng mga doggies na to. Diyos ko, nakikilala nyo ba sila, guys? Bali sila nga yung mga doggies na pinakakain natin dyan, at ayan, talagang for the run na nga sila dyan, kasi alam nyo ba, kilala na nila yung sasakyan natin since ito nga yung ginagamit ni na mother kapag magpapakain sa kanila. Tapos ito na rin nga yung oras ng pagpapakain, kaya naman humarang na sila dyan sa may pinakadaan para nga po mapakain sila, pero hindi nila alam, pauwi pa lang tayo at wala pa tayong dalang food. Ina-expect kasi nila nakakain na, kaya naman nagsilabasan na rin sila nung bumaba ng sasakyan si mother, pero kaya talaga siya bumaba ay para patabihin nga yung mga yan. Kaso talaga nahirapan siya, kasi lalo nga sila nagpuntahan dyan sa pinakakalsada kasi nanghihingi nga sila ng food, pero nung time na ina-explain ni mother na mamaya nga daw sila bibigyan at pinatatabi muna sila. Ang galing din talaga ng mga doggies na to, kasi kahit nga yung mismong sasakyan natin, Diyos ko, kilala na talaga nila at abang na rin nga basta makita. Heto nga lang talaga yung problema, nahihirapan si mother kasi nga hindi sila tumabi dyan, at kahit anong bugaw ni mother, talaga nakatingin lang sila kay mother at siguro nagtataka kung bakit binubugaw sila. Syempre hindi naman natin gusto na dumiretso nang alam natin na nasa gitna sila ng daan, kawawa naman sila, 'di ba? At sana ganun rin naman ang gawin ng ibang mga tao. Kapag alam nyo na may mga doggies sa daan, huwag nyo naman talagang diretsuhan, tumigil kayo saglit. Lalo na kapag alam nyo may mga doggies na ready tumawid at hindi makaintindihan kung paano sila tatawid, why not pagbigyan muna natin silang tumawid, 'di ba? Napakalaking bagay na 'yun para sa kanila, at para sa atin napakaliit lang na oras 'yun. Yung titigil tayo saglit, pero makakaligtas na 'yun ng buhay. Anyways, pagdating natin dito sa bahay, syempre ibinaba na rin nga agad ni Kuya Edmar nyo si Shakira para nga makapagpahinga na rin siya, at syempre makapagpakain na rin siya ng mga doggies sa labas kasi nag-aabang na talaga sila. Kapag kasi hindi talaga kasama si mother pagpapakain, si Kuya Edmar nyo lang mag-isa yung nagpapakain sa mga doggies, kaya naman inuna na muna niya na ibaba si Shakira dito sa cage niya bago nga siya pumunta sa mga doggies sa labas. Low-key happy naman si Shakira nung makabalik siya dito sa cage niya. Ayan, paikot-ikot talaga siya agad, at talagang may pag-akyat pa kasi na-miss nga niya ang kanyang mga kapatid at mga kasamahan. Si mother nga dito muna nagbukas siya nitong bigay ni Ma'am Christine, kasi tingnan nyo naman, talagang may pag-gift si Ma'am Christine. O, diba, napakabait rin. Nakabalot pa nga yan dyan sa pinaka-cover na pinag-orderan, kaya naman ayan, for the gupit si mother dyan kasi makapal rin talaga yung balot niya. Ina-expect naman niya na pagbukas niya ng box na to ay bubungad na nga kung ano yung laman, pero hindi, guys. May isang balot pa talaga siya. Ibig sabihin talagang fragile to kasi to the highest level ang balot niya. Nung mabuksan na nga niya totally, eto nga ang laman. Meron siya mga kutsara, tinidor, tapos gold siya. O, diba? Pack na pack yan. Talaga ang gusto ni mother, gold. Bale, dalawang alaman ng box na yun, kaya naman binuksan na rin ni mother etong isa, at ang laman nga niya ay mga cute na mga basong ganyan, and color pink siya. O, diba? Ang ganda. Kuha rin talaga ni Ma'am Christine ang mga gusto ni mother. O, diba? Nakakatuwa naman, talagang tinry agad yan ni mother, dear. After nga ni mother mag-unbox dyan, bumalik na nga siya dito sa loob para nga magpakain since nakapasok na rin nga ang ating mga female. Usually talaga na unang kumain ang ating mga babies, pero dahil nga umalis si mother, ngayon pa lang sila makakakain since sinintay rin nga nila na makauwi ang Shakira natin para sabay-sabay na rin silang kumain. Nabigay na nga si mother ng food dyan. Syempre isang binigyan na itong mga babies natin, kasama na rin nga si Blue, at syempre pati na rin nga itong si Britney. As for Oreo naman, dala na ni mother yung pinakapansando kasi may pakainan na nga siya dyan, since itong si Oreo talaga maghapon yung pagkain niya dyan at saka niya inuubos. Hindi niya kinakain pagkabigay, guys. Maya-maya pa yan lalafang. After noon, ito naman si Kuya Jomar nyo naghanda ng pagkain ng ating pack members. Yes, sila muna ngayon ni Ate Sofia ang nagpakain kasi wala nga si Kuya Sermier. Nung bigyan naman ni Ate Sofia nyo si Hercules, tingnan nyo ang batang makulit. O, diba? Itinapon talaga niya agad lahat ng pagkain niya. Halos 50% na nga yung naitapon niya dyan, at nadala na rin niya sa sulok yung pakainan bago pa niya tigilan. Pero as for our other pack members, diretso lafang naman sila. Tapos maya-maya pa binalikan rin nga ni mother si Shakira at nakita niya yung pupo niya. O, diba, may konting dugo pa rin.